Magandang araw mga ka-recap at welcome back sa ating channel. Merry Christmas po sa inyong lahat at naway masaya at kumpleto ang ating pamilya sa panahong ito. Ipagpatuloy na po natin ang kwento. Matapos nga ang mga selection matches ay naging regular na si Jonghyuk sa lineup ng judo team. Unang tumawag sa kanya ay si Miss Kwon at binati siya nito. Nagpasalamat si Jonghyuk sa kanya. Sa isip ni Jonghyuk ay masaya siya dahil nakuha na niya ang posisyon at makaka-focus na ito sa iba pang goal niya. Tinanong siya ni Miss Kwon kung magse-celebrate pa sila pero sinabi ni Jonghyuk na medyo busy siya ngayon kaya baka sa susunod na lang. Kinamusta nito ang mga assets na ininveste nila. Gumamit sila ng paper company na nakabase sa Hong Kong para makabili ng mga shares sa target nilang mga company. Maayos naman lahat at mukhang nasa tamang direksyon ang mga plano nila. Times 30 ang estimated na kikitain nila. Nagpasalamat si Jonghyuk kay Miss Kwon sa effort niya sa paghawak ng pera. Tinanong ni Miss Kwon kung ayos lang ba sa kanya na baka matagalan pa ito bago mahawakan ni Jonghyuk ang stocks. Naiintindihan naman ito ni Jonghyuk at ayos lang sa kanya. Tinanong siya ulit ni Miss Kwon kung malalampasan ba talaga ito ng South Korea. Sinabi ni Jonghyuk na hindi ang South Korea kung hindi ang mga tao ang aahon sa sariling bansa. Sa nakaraan, ibinenta lahat ng mga tao ang mga ginto na mahanap at hawak nila para makatulong sa bansa. Kayang-kaya ng mga Koreans malampasan ang pagsubok na ito. Sinabi ni Jonghyuk kay Miss Kwon na pagkatiwalaan lang siya nito. Pagkatapos ng pag-uusap ay nakipagkita na si Jonghyuk sa mga kaibigan nito. Ang tagal daw nang huli silang nagkita, sabi ni Suho. Binati naman ni Soyoung si Jonghyuk sa pagiging regular nito sa judo team. Nagpasalamat si Jonghyuk sa kanila. Niyaya na niya sila na pumunta sa lugar na kailangan nilang puntahan. Excited na daw si Suho. Pumunta pala sila sa isang local police box station. Isang maliit na outpost ng police station. Pumunta sila dito para sa volunteer work. Hindi daw inaakala ni Soyoung na dito siya mag-volunteer work. Pumasok sila at binati ang mga kumakain na mga pulis. Akala ng mga pulis ay magtatanong lang sila ng direksyon kaya tinuruan nila ito. Sinabi naman ni Jonghyuk na napunta sila dito hindi para magtanong ng direksyon pero para sa volunteer hours nila at si Chief Kim ang nag-recommend sa kanila. Narinig ito ng hepe ng station at alam na niya ito agad. Maaga daw sila kaysa inaasahan. Nagpakilala ito bilang Park Chang-do, head ng constable. Maraming magandang balita daw ang narinig nito mula kay Chief Kim kaya may tiwala ito sa kanila. Pumunta na sila sa isang meeting room at nag-usap. Bago daw sila magsimula ay may tanong lang ang hepe sa kanila. Bakit daw nila pinili na sa police box station mag-volunteer work? Kalimitan daw sa mga estudyante ay takot sa station kahit wala namang kailangan ikatakot, medyo pabirong pangtakot pa galing kay Officer Park. Sinabi ni So Yin na para makita at ma-experience niya ang trabaho ng isang officer. Para naman kay Suho ay mas makabuluhan na pinili niya ang police station. Si Jonghyuk naman ay sinabi na gusto niya maging pulis kaya dito niya napili mag-volunteer work. Nasorpresa naman si Officer Park sa sagot ni Jonghyuk at tinanong kung ito ba ang pangarap niya ang maging isang police officer. Mula nang maliit pa lang siya pangarap na niya maging pulis. Dito niya napili mag-volunteer dahil gusto niya magpatrol para matulungan ang mga bata na naliligaw. Alalayan makatawid ang mga matatanda, at iba pang makabuluhang bagay. Sinabi naman ni Officer Park na hindi biro ang pagpatrol at ang trabahong ito ay para sa mga officer na mahirap daw isama ang mga katulad nila dahil baka makasalubong sila ng mga criminal. Pero desidido si Jonghyuk at sinabi na gusto niya makita ang matapang na mga pulis sa kanilang trabaho. Ang police box station daw ay may friendly image kaya dito niya pinili kaysa sa headquarters. Pangarap niya ito at ayaw niya na mababa lang ang tingin sa trabaho ng isang pulis. Naramdaman ni Officer Park kung gaano kaseryoso si Jonghyuk sa kanyang mga sinabi. Ang ibang estudyante daw ay pumupunta lang para maglinis at pagkatapos ay uuwi na para lang makumpleto ang hours nila. Pero iba ang batang nasa harap niya. Mukhang siya na nga ang tinutukoy ni Chief Kim na matalinong bata. Kaya napagdesisyunan ni Officer Park na bibigyan niya ang mga ito ng 30 hours na volunteer work pero sa dalawang kondisyon. Una ay maging ligtas sa lahat ng oras. At pangalawa, katulad sa una, laging maging ligtas at mag-ingat. Tinawag ni Officer Park si Officer So at sinabihan na magdala ng armbands, radyo, at iba pang kakailanganin nila sa patrol.
Sinuot na nga ng mga bata at excited sila. Nagsimula na silang magpatrol at sumama kay Officer So. Habang nagpapatrol ay may napansin si Jong-hyuk. Foreigner na pinapalibutan ng mga lalaking may bitbit na pangpalo. Parang Russian daw ang boses na narinig niya. Nagpaalam si Jong-hyuk na pupunta lang ito ng CR sandali at susunod kaagad. Sinabihan siya ng officer na dalian lang nito at baka maiwan siya. Hindi mapalagay si Jong-hyuk sa nakita at dali-daling pinuntahan ang nakita niya. Ang foreigner pala ay isang Russian at namamasyal sa merkado para mamili ng mga lokal na produkto at ma-enjoy ang pagkain lalo na ang mga lunchboxes. Napadami ang bili niya at napansin siya ng mga local gangsters. Binati siya nito at sinabi na may maganda silang produkto para sa kanya. Tinanggihan niya ito pero pinilit siya ng lalaking nakaakbay sa kanya. Dinala siya sa isang eskinita at pinalibutan ito ng mga kasamahan ng gangster. Ang produkto pala na inalok sa kanya ay bawal na gamot. Nagulat ang Russian sa nakita. Nakita rin ito ni Jong-hyuk at nilapitan ang mga ito. Nalito naman ang mga gangster sa paglapit ni Jong-hyuk sa kanila at nagtanong kung may nakakakilala ba sa kanya. Wala daw nakakakilala sa kanya pero napansin nila ang security guard na armband. Tinawag siya ng mga ito na baka isa sa mga nangangarap na maging baboy. Ang tinutukoy nila ay ang mga pulis. Biglang nagradyo si Jong-hyuk kay Officer So at sinabi na may nakasalubong daw itong tao na nasa panganib. May 4 na suspects at dalian daw nila. Nagulat si Officer So sa near-airport ni Jong-hyuk dahil inakala nito na pumunta lang siya ng banyo. Sinabi ni Jong-hyuk na ipapaliwanag niya lang ang lahat mamaya. Nalilito naman ang Russian sa nangyayari at tinatanong sa sarili kung sino na naman itong dumating na lalaki. Sinabi ng isang suspect na mukhang bata pa ito kaya tatapusin lang nila ito ng mabilisan. Sa isip ni Jong-hyuk ay hindi niya alam ang balak nila dito sa tagong eskinita pero kailangan may gawin siya. Susuntukin siya sana ng isang lalaki pero biglang sinubsob ni Jong-hyuk ang ulo niya sa pader. Bagsak ito. Nagalit at nagulat naman ang leader nila kaya sinabi na pagtulungan na nila ito. Pinagsusununtok lang ni Jong-hyuk ang mga lalaking ito. Medyo takot na ang leader ng grupo, at nagtatanong sa sarili kung sino ang lalaking ito. Sinabi ni Jong-hyuk na mukhang nagsasaya sila kanina dito kaya gusto niya lang makisali. Tinapunan niya ng isang break si Jong-hyuk at nagtangkang tumakas paakyat sa pader pero sinanggalang ito ni Jong-hyuk at bigla siyang hinabol. Naabutan ito ni Jong-hyuk at hinayla pababa. Bagsak sa basurahan ng leader ng grupo. Nireprimand sila ni Jong-hyuk at dumating naman si Officer So at tinanong kung anong nangyayari. Tinanong niya rin kung ayos lang ba si Jong-hyuk at sinabi niya na ayos lang naman siya. Dadalhin na nila ito sa estasyon. Lumapit naman sa kanila ang Russian at nagtanong kung anong nangyayari. Sinabi ni Jong-hyuk na kailangan niya munang sumama sa estasyon para makuhaan ang statement. Ang grupong ito ay mga tulak ng bawal na gamot. Talamak na ang bawal na gamot sa South Korea simula pa noong 1990 kaya ginagawa lahat ng gobyerno para masugpo ito. Nag-usap na ang mga ito sa police station at galit ang mga police officer dahil nagawa pa daw nila ito sa kanilang lugar at sa tapat pa ng sikat ng araw. Wala na daw yatang pinipiling lugar at oras ang mga ito. Kaya kailangan nila lipunin lahat mula sa nagbebenta hanggang sa gumagawa nito. Pagkatapos ng incident ay nagkita si Chief Kim at Jong-hyuk. Tinanong siya nito na anong nangyari at unang kita nila ay may kasama na itong kaso agad. Sinabi ni Jong-hyuk na nakachamba lang siya. Tinanong ni Chief Kim kung bawal na gamot ba talaga ang nakuha nila sa grupo at kung ganoon ay dapat prosecutor ang hahawak sa kaso na ito. Sinabi ni Jong-hyuk na naghihintay pa sila ng kumpirmasyon. Tuwang-tuwa si Chief Kim kay Jong-hyuk. Niyaya na niya ito na pumasok sa loob ng police station. Binati ni Officer Park si Chief Kim at nagkamestahan. Pumasok na sa meeting room ang mga police officers at naiwan naman si Jong-hyuk sa labas. Nakita niya ang Russian at nilapitan niya ito. Ang pangalan pala nito ay Victor. Tinanong siya ni Victor kung tapos na ba ang investigasyon at kung pwede na daw ba itong makaalis. Humingi naman ng pasensya si Jong-hyuk dahil hindi pa daw pwede makaalis si Victor at baka maghintay pa ito ng ilang sandali. Nababahala si Victor. Hindi niya akalain na mapapasok siya sa hindi inaasahang sitwasyon at marami pa siya sanang gagawin. Tinanong ni Jong-hyuk si Victor kung busy pa ito sa paghahanap ng business item. Paano daw ito nalaman ni Jong-hyuk? Tanong ni Victor.
Nakita daw ni Jonghyuk ang mga pinamili ni Victor at ito ay masyadong iba-iba ang klase para sa isang turista. Hindi pa daw kasi nakakapagdesisyon si Victor kaya bumili siya ng marami para mapagpilian. Tinanong siya ni Jonghyuk kung anong klaseng mga produkto daw ba ang hinahanap nito. Dash Iraq, mga klase ng instant noodles daw, sabi ni Victor. Naisip ni Jonghyuk na sikat na rin pala ang instant noodles sa Russia. Suggest naman ni Jonghyuk ang canned coffee. Nalito si Victor sa sinabi ni Jonghyuk. Kaya tumayo si Jonghyuk at sinabihan si Victor na babalik ito. Pagbalik niya ay may dala itong canned coffee. Binigyan niya ng isa si Victor. Siguradong magugustuhan daw niya ito. Nagulat si Victor sa lasa. Kape nga ito na malamig na nasa lata. Sinabi ni Jonghyuk na masarap daw ito at siguradong magugustuhan ng mga Russians. Paano kaya kung tulungan siya nito na maghanap ng Korean products na magugustuhan ng mga Russians at bilang isang konsultant? Nalito si Victor sa suggestion ni Jonghyuk dahil una, siya ay Korean, paano daw niya malalaman ang gusto ng mga Russian? Pangalawa ay paano ito magiging consultant dahil high school student pa lang naman ito. Sinabi ni Jonghyuk na gawin nilang halimbawa ang kape na ito. Kung ito lang dadalhin ni Victor ay hindi ito mabibenta ng maayos. Una sa lahat ay marami ng matatamis na produkto sa Russia. Ikalawa ang malamig na temperature nito na mabilis mag-freeze ang kape sa lata. Sinabi ni Jonghyuk na 3% ng income kapalit ng contact nito sa mga produkto at ang mga solusyon sa mga ito. Hindi daw kailangan ni Victor na magdesisyon kaagad kaya pwede niya itong pag-isipan hanggang matapos ang kaso. Sa kabilang banda naman ay sinagawa na nila Chief Kim na ngayon ay captain na, ang pagtugis sa mga involved sa mga kaso ng tulak. Lahat ng mga drug gang sa Namdimyeon ay nahuli at naaresto. Pagkatapos nito ay nagkasundo si Victor at Jonghyuk sa isang kontrata at nagsimula na si Jonghyuk sa paghanap ng mga produkto na maaring iangkat sa Russia. Sayang daw at kailangan ng bumalik ni Victor, marami pa sanang mga magagandang produkto na maipapakita si Jonghyuk. Sinabi naman ni Victor na ayos lang daw ito at malaking bagay na ang mga iminungkahi niya, lalo na ang heating machine na pwedeng painitin ang mga pagkain o inumin. Sinabi ni Jonghyuk na meron pa siyang isang regalo kay Victor. Isang advice. Sinabi ni Jonghyuk na si Yeltsin ang kasalukuyang presidente ng Russia. Tama daw, sabi ni Victor, at ito daw ang sum-iris sa imahe ng Russia, pero ano daw ang kinalaman nito? Sinabi ni Jonghyuk na merong isang tao na nahihirapan sa paparating na eleksyon. Kaibiganin daw ito ni Victor. At magkakaroon ng matinding taglamig sa Russia kaya mas mabuti kung mag-focus si Victor sa pagpalago ng produkto niya gamit ang mga produktong nakuha sa Korea. Samantalahin daw ni Victor ang mababang ekonomiya ng Korea bago ito makabawi. Nagulat si Victor at tinanong kung makakabawi ba ang Korea ng ganito kabilis. Sinabi ni Jonghyuk na magugulat ang buong mundo sa pagbangon ng South Korea. Sinabi ni Victor na hindi sayang ang $300,000 na consultant fee niya. Nagpaalam na ang dalaw at hiniling na magkita silang muli at sana ay matagumpay si Victor sa kanyang negosyo. Masaya si Jonghyuk dahil nakagawa ito ng koneksyon sa Russia, at sa hinaharap ay may chance na makatrabaho ang Russia. Tinawagan agad ni Jonghyuk si Taegyeon dahil may nakuha din itong impormasyon galing kay Victor. Sinabihan niya si Taegyeon na magdedeklara ng moratorium ang Russia, hindi makapaniwala si Taegyeon sa narinig. Ang moratorium ay ang legal na pagpayag sa isang bansa para madelay ang pagbayad ng mga utang nito. Parang deklarasyon din ito ng bankruptcy sa national level. Tinanong ni Jonghyuk si Taegyeon kung pwede pa ba sila mag-invest doon. Sinabi ni Taegyeon na medyo mahirap pero malaki pa ang chance nila. Susubukan nila ito. Pagkatapos ng mga pangyayari ay unti-unti nang nakikita ni Jonghyuk ang tagumpay. Panahon na para paghandaan ang National Sports Festival. Abangan po natin ang paghahanda para sa nationals at mga pagsubok pa na kakaharapin pa ni Jonghyuk sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood. Please like our videos and subscribe to our channel. See you soon mga ka-recap.